Welcome to BGC Beloved Podcast, where God's grace revealed. Tayo ay manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa araw na ito. Salamat po sa biyaya ninyo. Salamat sa napakagandang kanta, Panginoon, na inilagay niyo po sa puso ng beloved worship. Salamat po, Panginoon. Hayaan niyo pong mahayag ang biyaya niyo, Panginoon, sa iba. Maabot, Panginoon, ang dapat maabot. Makakilala ang dapat makakilala. Salamat po sa mensahe niyo po ngayong araw na ito. Salamat po. Itago niyo lang po ako sa likod ninyo. Gamitin niyo lang po ako. Gamitin niyo po aking bibig. At ang lahat ng kapurihan ay para lamang sa inyo. Kayo po ang maitaas. At kayo, Panginoon, ang siyang maisa puso po namin at maintindihan po namin ang mensahe nyo ngayon. In Jesus' mighty name, ang lahat ay magsabi ng Amen. Yan, palakpakan muli natin ang Lord. Thank you, Lord. Okay. Ang new series natin ay pinamagatang Kasama. Katulad ng ating Christmas single, Kasama. Yan. Ang bilis ng panahon, no? 45 days na lang, Pasko na. Parang kahapon lang nagbigay tayo ng regalo sa isa't isa eh. Pero ang bilis, 45 days na lang talaga. Isang buwan na lang, Pasko na. Kaya, please pagdating nyo sa bahay, buksan nyo yung Spotify nyo, YouTube, Apple, pakinggan nyo yung umuli yung kanta, no? Yung awitin, at i-share naman natin para maabot yung mga taong kailangan pa ng biyaya. Kasi ang mensahe no, napakaganda eh. Diba? Ang kapahingahan, ang kapayapaan, ang pag-ibig ay nanggagaling lang sa Panginoon. Makikita po natin na ang series po natin ngayon, inumpisahan ni Pastora Rems last week, ang title ay Kasama, ang tunay na puso ng Pasko. Makikita niyo po yung string dyan. Ang string na yan nagre-represent sa finished work of Jesus Christ. At yan yung marker ng ating simbahan, Beloved Grace Church, na ang Panginoong Hesus lang ang matataas. Sa pulpitong ito, kahit nandito po kami, ang Panginoong Hesus pa rin ang maitataas. Amen. So, tingnan natin yung nakaraan. Magkaroon tayo ng short review sa tinuro ni Pastora Rems last week. Ang part 1 ay God's promise, the arrival of Emmanuel. Ang key verse natin dyan ay sa Matthew chapter 1, verse 22 to 23. Sabi dyan, all this took place to fulfill what the Lord had said through the prophet. The virgin will conceive and give birth to a son, and they will call him Emmanuel. At sa Hebrew, ang Emmanuel, ang ibig sabihin ay God with us. At yung Emmanuel na yan, sino? Si Jesus Christ. Yan ang Emmanuel. The birth of Jesus is not just a historical event. It is God's promise that we are never alone. Sabihin mo nga, hindi ako nag-iisa. Iwan ka man lahat, pero tandaan mo, hindi ka nag-iisa. Because God is with you. At ang iniwan na beloved thought last week ay, sabay-sabay po tayo, kasama ko palagi ang Diyos, di ako kailanman mag-iisa. O, pagka pumapasok ang kalaban sa utak mo, nag-iisa ka lang. Kawawa ka naman. Iniwan ka, kawawa ka talaga. Hindi. Reject mo yon. Reject mo yon. Sabihin mo, hindi ako nag-iisa. May kakampi ako. Kasama ko ang Diyos. At kapag kasama mo ang Diyos, successful ka na. At pagkasama mo ang Diyos, nasa iyo ang powerful, makapangyarihan ng Diyos at hindi ka pababayaan. Amen? Ngayon naman ay nasa part 2 na tayo. Ang title natin, Eternal Life, God's Gift that Lasts Forever. Ang verse po natin, ang golden verse ng Bible, alam po ito ng lahat, John 3:16. Sabay-sabay po tayo. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life.
This verse captures the essence of God's love and His plan for us. Diyan sa verse na yan, makikita natin merong 3G. Oh, 3G ka pa lang, pastora, 5G na. Oh, di ba 5G na ngayon? Diyan 3G. Kasi classic. Okay? The greatest giver. Sino yan? Father, Aba. Pagka ikaw, na kay Kristo na, anak ka na ng Diyos. Kaya pwede mo siyang tawaging Daddy God, Abba Father, Amang Diyos. Tatay mo na siya eh. Di ba ang sarap pagka ikaw, Tatay, pasalubong ha. Ganon sa Panginoon, pwede kang maglambing. Dahil sa paglalambing mo yun, binigyan niya tayo ng greatest gift. Sino ang greatest gift na binigay ng Panginoon? Jesus Christ, His only begotten Son. And the greatest gain, ano naman yung nag-gain natin doon nung binigay niya si Jesus Christ sa atin? Eternal life o Zoe. Zoe life. Now, what is Zoe? What is Zoe life? Because of sin, no, dahil sa kasalanan, nawala yung Zoe life sa tao. Ang nagkaroon, umiiral yung tao, tama? Nung hindi pa tayo nakakakilala sa Panginoon, o yung mga taong hindi pa nakakakilala sa Panginoon, umiiral sila. Nakikita mo lumalakad, nakikita mo tumatawa, kumakain, umiiral sila. Pero kung wala kay Kristo, ang buhay na nasa kanila ay tinatawag na natural life o bios. B-I-O-S. Dito kinuha yung word na biology. Ano ba yung biology? Study of living organism. Tama? So, bios. Ang mga aso, bios. May bios, natural life. Plants, basta living organism. Kung wala ka kay Kristo, ang buhay na nasa iyo ay ano lang? Bios, natural life. Na ngayon, pag-uusapan natin ang Zoe life. Balik tayo sa John 3:16. Makikita natin dyan, yung eternal life ay galing sa Greek word na Zoe. The God kind of life. Wow. The God kind of life. Ibig sabihin, yung life ni God, life ni Jesus, ibinigay sa atin. So, ngayon naglalakad tayo, hindi na bios, kundi meron ka ng Zoe. Meron ka ng eternal life. Okay? Namatay ang tao spiritually noong nag-disobey si Eva at si Adan. Nung first creation, di ba? Nag-disobey sila. Saan sila nag-disobey? Sa binilin ng Diyos. Basahin po natin. Genesis chapter 2, verse 8 to 9. Now the Lord God had planted a garden in the east, in Eden, and there He put the man He had formed. So, si Lord naglagay ng mga halaman sa Eden. Tinatawag nga itong paradise eh. No, lahat ng halaman nilagay niya doon. At doon niya nilagay ang tao. Sino unang tao? Si Adan. Okay? And the Lord God made all kinds of trees grow out of the ground, trees that were pleasing to the eye and good for food. Okay? So nilagay niya lahat yung mga halaman pwedeng kainin, ang ganda-ganda, lahat yun pwede niyang kainin. Pero, in the middle of the garden were the tree of life and the tree of the knowledge of the good and evil. Sa gitna ng Eden, meron doong dalawang puno, the tree of life and the tree of knowledge of good and evil. Binilin ang Panginoon kay Eva at kay Adan. Ano yung binilin? Basahin natin sa Genesis chapter 2 verse 16 to 17. And the Lord God commanded the man, saying, of every tree of the garden you may freely eat. Lahat daw, kainin mo. Pero ito ang bilin. But of the tree of the knowledge of good and evil, you shall not eat. For in the day that you eat of it, you shall surely die. Talaga naman,
tinukso sila ng demonyo, tinukso sila ng devil. Naging sa ng ahas, sa anyong ahas. Okay, nagpatukso. Kinain, nagsisihan pa nga sila dun eh. Kinain. And ang sabi diyan, surely you shall die. Sabi gano'n, mamamatay ka pag kinain mo yun. Namatay ba? Physically, no. But spiritually, yes. Namatay si Eva at si Adan spiritually. Ano ibig sabihin nun? Nalayo sila sa giver of life. Namatay yung komunikasyon nila kay Lord. No? Isinuko ng tao yung authority. Kasi sa tao binigay authority eh. Pamamahala ng mundo, sa tao binigay. Isinuko yun ni Eva at ni Adan, ibinigay sa devil. Ibinigay sa ahas. Nung kinain nila yun, miss the mark, eka nga sa Bible, meaning nung pagkakalayo natin sa Lord, no? Nag-disobey sila, nalayo sa Panginoon. Parang halaman, parang puno. Pag pinutol mo ang puno, nahiwalay sa ugat, tumuwad, ano ba pansin nyo dun sa tumuwad na puno? Kagad bang nalanta? O pumitats ka ng leaves, o mga leaves, kagad bang nakita mo nalanta? Kumanong kagad? Hindi naman eh. Nakikita mo, parang namang okay siya, parang may buhay. Pero, antayin mo maya-maya. Antayin mo bukas. O yung puno, antayin mo 1 week. Ano mangyayari? Dahil nahiwalay siya sa ugat, namamatay din siya. Nalalanta rin siya. Ganon din ang tao. Okay, nakikita mo, buhay. No? Pero dahil nahiwalay tayo sa Diyos, namamatay din tayo. Walang taong umabot ng 1,000. Ang pinakamatandang tao si Methuselah. 969 years old siyang nabuhay, pero walang umabot ng 1,000, 1,000. One day sa Lord ay 1,000 sa atin. Amen? So, kailangan natin ng eternal life. Nandiyan pa kayo? Yes. At kaya nga sinabi sa Ephesians chapter 2 verse 1, as for you, you were dead in your transgressions and sins. Dead. Dead. Ano ba ang Greek word ng dead? Nekros. Ang ibig sabihin nun, literally means dead. Lifeless. So, yung mga wala kay Kristo, dead kung tawagin sa Bible dahil hiwalay sa Diyos. Amen? Sige, why did Jesus come? Bakit? Alam niyo ba kung bakit napunta rito si Kristo? Kasi ayaw niya yung mga tao na mapunta sa hell. Kasi ang hell, hindi ginawa para sa tao. Ang hell ginawa para sa mga demonyo at sa mga kampon niya. So ayaw niya, dahil mahal niya ang kanyang nilikha. Kaya pinapunta niya rito si Jesus. Alam niyo ba ang reason bakit isinilang si Jesus sa mundo? Number 1, why did Jesus come? To give us eternal life. Sabihin niyo nga, eternal life. Yan. Romans chapter 6 verse 23. For the wages of sin is death. But the gift of God is what? Eternal life o yung Zoe in Christ Jesus our Lord. No, gusto ng Lord na bigyan tayo ng eternal life. Kailangan merong mag-alay dyan. Di ba nung nakaraan, diniscuss natin yung 613 mitzvot, yung law? Meron bang nakakatupad nung law na yon? Wala. Wala. Kaya isinilang si Hesukristo, siya na walang kasalanan, na hindi nagkasala at hindi alam gumawa ng kasalanan. Perfect na alay para sa kasalanan natin. Dahil sa kasalanan, nagkaroon tayo ng kamatayan. Kailangan merong magbayad. Kailangan merong magbayad. Ngayon, si Jesus ay Diyos. Ang sabi sa Bible, ang Diyos ay Espiritu. Ha? Paano yun? So, ang ginawa ng Diyos,
kailangan siya maging tao, entra siya sa mundo natin. Paano ba ume-entra ang tao sa mundo? Yes, pinanganganak ng babae. Pinanganganak ng nanay. Tama? Okay. Ngayon, ang ginawa ng Holy Spirit, inilagay dito si Jesus Christ. Walang human intervention. No? Walang human intervention kasi Holy Spirit ang naglagay sa sinapupunan ni Mary. Pastora, siyempre, nanay yan eh. Di merong dugo pa rin na makasalanan na dadaloy dun sa bata. Hindi po. Scientifically proven na ang bata, research nyo sa Google, mamaya, na ang bata gumagawa ng sarili niyang dugo. Ang kinukuha lang sa nanay, yung nutrisyon. Kaya yung mga gusto pang mga naka, kailangan kumain kayo ng mga nutritious food. Yun lang ang kinuha ni Jesus sa kay Mary, yung pagkain. Pero yung dugo, siya na. No? Pati yung kanyang mga internal organs, siya na. Naiintindihan? Google nyo. Scientifically proven. Kaya si Jesus, walang nature na makasalanan. Wala siyang sinful nature. Nakukuha. Paglabas ni Jesus Christ, perfect siya. Hindi kagaya natin paglabas natin dahil meron tayong genes magmula sa unang tao na makasalanan, nabahiran tayo nun. Yes, sinful nature tayo. Pero si Jesus Christ, wala. Dahil walang human intervention yung kanyang pag-entra sa mundo. Amen? Ngayon, naiintindihan na natin na pinanganak siya ng virgin birth. Virgin. Okay, walang human intervention. Now, kaya ang greatest gift natin ay marireceive natin dahil si Jesus Christ ay perfect na alay, pambayad sa ating kasalanan. Na kung sino man ang sumampalataya kay Jesucristo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sino rito ang sumampalataya na kay Jesucristo? Amen. So kayo ay mayroon ng eternal life. Sa loob nyo, meron na kayong Zoe life. Ano ang Zoe life? The God kind of life. Amen. Amen. So, ang ganda nun. Okay? Tuloy pa natin. Why did Jesus come? Number 2, to give us abundant life. Okay. John 10:10. Sabi dyan, I have come that they may have life. O, Zoe. So, and that they may have it more abundantly. So, hindi lang pala, Zoe lang. Gusto ng Diyos, abundant ang ibigay sa atin. Napakayaman ang ating Panginoon. Siya may-ari ng universe. Kaya kung ikaw ay lalapit, sa tingin ng tao, napakalaki ng nilalapit mo sa Panginoon, pasensya ka na Panginoon na, pero ilalapit ko ito sa inyo, huwag kang mahiya. Ama mo siya eh. Kanya, buong universe, kanya. Mailalapit mo kahit ano. At tuwang-tuwang ang Panginoon pag lumapit ka sa Kanya. Bakit? Kasi alam niya na ikaw ay kumilala. At sa harapan niya, dahil kay Kristo, ikaw ay matuwid na. Amen? Abundant. Pag sinabing abundant, prosperity, hindi lang pera yung prosperity. Hindi lang, kasi tayo, mali eh. Yung mga sinasabi, naririnig nyo sa social media, pag prosperous, iniisip ka agad material na bagay eh. Okay, kasama na yon. Pero, abundant ka sa relasyon mo. Sa pamilya mo, relasyon mo sa kaibigan mo, relasyon mo kahit sa mga babago mo pang kakilala. Abundant ka, miski sa financial na, sabihin na natin, hindi ka magugutom. Amen? Kasi kung ang mind natin ay material na bagay, hindi na tayo taga rito. Tagalangit na tayo. Okay. Kung ano yung meron sa inyo, magpasalamat na kayo. Dahil prosperous na kayo.
At kung nagtathrive pa kayo, sige pa, may mga blessing. Thank you, Lord. Kasi mayroong plano pa si Lord. Bakit ka binigyan ng sobra-sobra pang blessing? Sa health ninyo, abundant. Pagka mayroong pumapasok sa utak niyo, ayan, tignan mo sila, may bago na naman ganire, may bago na naman ganyan, ayan, lumipad na naman sila sa... I-reject nyo in Jesus' name. Ako ay abundant na. Sa pangalan ni Jesus, ako ay mayaman na. Kung ano yung nandyan, nagpapasalamat ako, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, ako'y malakas na. Pwede pa nga ako mag-cha-cha. Ha? Pwede pa, zumba-zumba. Di ba? Amen ba? Yung bumangon ka lang, every gising is a blessing. Salamat, Lord. Yeah? Abundant na yun. Sabi nga, alam mo, ang gusto ng Lord, yung mga iniisip niya sa atin, yung mga thoughts ng Lord sa atin, ay mainam at napakabuti. Sabi nga sa Jeremiah chapter 29, verse 11, "For I know the thoughts that I think towards you, says the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you a future and a hope." Kapatid, beloved, iniisip ka ng Lord. Kala nyo, nandyan lang kayo, pero ang isip ng Diyos, nasa inyo. Nasa akin. Nasa ating lahat. So, di ba pagka in love ka, sino ang lagi mong nasa isip? Namimiss ko kagad siya. Isang oras pa lang kami hindi nagkikita. Mas lalo si Lord. Iniisip ka niya lagi. Lagi ka niyang nasa isip. And number 3, to give us the same nature as God. Yan ang isa sa pinakamaganda talaga. Yung nature ni God, yung God kind of life, ibinigay sa atin. Okay, John 5:26, tignan nyo ha. The Father has life, Zoe. The Father has life in Himself, and He has granted the same life-giving power to His Son. So, ibig sabihin, si God, merong Zoe. Si Jesus Christ, merong Zoe. At gusto ni God, gusto ni Jesus Christ, na meron din tayo niyan. Saan natin mababasa? John chapter 1, verse 4. In Him was life, and the life was the light of men. Sabi dyan, yung light, galing sa Greek word na phos, literally means divine illumination to reveal and impart life through Christ. Ibig sabihin, lahat tayong na kay Kristo, magliliwanag. Bakit? In-impart sa atin yung buhay ng Diyos. Nagliliwanag tayo. Ay, bakit ba? Parang iba yung, ba't ganyan? Pag nakikita kita, ang ganda ng ngiti mo. Ba't lagi kang masaya? Di ba? Ba't ganyan? Iba. Nakikita yun ng kasama mo. Kasi bakit? In-impart ng Lord sa atin yung kanyang buhay. Amen? Kung ano ang meron sa God, inilagay din saan? Sa ating born-again spirit. Receiving eternal life is the most miraculous incident in life. It is called the new birth. It is God imparting His very nature, substance, and being to our human spirit. Yung kanyang nature, yung kanyang substance, yung kanyang being, nilagay sa ating human spirit. Hindi ba wow yun? Wow yun! Diba? Kamangha-mangha. Kaya ito itinuturo para tayong na kay Kristo, hindi na tayo lalakad na. Para kang nalugi. Hindi na. Wow! Nasa iyo na ang Diyos. Amen? Lagi kang masaya. Dumating man yung mga challenges sa buhay mo. Ay, challenges lang yun. Kayang-kaya. Sa akin yung Zoe life eh. Gusto ng Lord, abundant life eh. Dadaan ka lang. Hindi kita kailangan problema.
Amen? Huwag kang malulungkot pag may problema. Matuwa ka. Bakit? Kasi makikita mo yung kamay ng Diyos paano gumalaw. Makikita ng Diyos paano ka tutulungan. Amen ba? Amen. Ano ba yung new birth na yan? 2 Corinthians chapter 5, verse 17. Therefore, if anyone is in Christ, ano daw? He is a new creation. All things have passed away. Behold, all things have become new. Ano yung new birth? Lahat ng sinful nature na meron tayo dati, wala na yan sa'yo. Kung ikaw ay kumilala lang buong puso kay Kristo, ikaw ay bago ng nilalang. Sabihin mo nga sa sarili mo, bago na ako nilalang. Bago na akong nilalang. Kaya nga, born again. Namatay na yung sinful nature sa'yo, bago ka ng nilalang. Lagay niyo yan sa isip mo. Kung meron kang gagawing hindi maganda, stop! Bago na ako nilalang, na kay Kristo na ako. Iisipin mo, magsasalita ako ng masama, stop! Hindi na ako yan. Bago na akong nilalang. Amen? Kaya nga ang sabi ni Jesus Christ sa John 3:3, sabi, Jesus answered and said to him, most assuredly, I say to you, unless, sabay-sabay tayo, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Unless na ikaw ay bagong nilalang na, born again is experience, hindi yan religion. Kung ikaw ay bago ng nilalang, kasama mo na ang Diyos. Bakit? Sa born again spirit mo, malinis na. No, pinatawad na yan ng Panginoon. Kaya ang Holy Spirit tumira na sa born again spirit mo. At dahil doon, kasama mo na lagi ang Panginoon. Amen? Kasama mo na ang Diyos. No? Alam nyo, pag wala kang Zoe life, we cannot be with God. Hindi tayo talaga makakalapit sa Diyos kung wala tayong Zoe life. Kaya unang ginawa ng Panginoon, inalay niya ang buhay niya at ibinigay ito para sa kabayaran ng ating kasalanan, para mapalitan yung ating buhay. Namatay na yung dating ikaw at ikaw ay bago na. May Zoe life ka na. Amen. Now, tunay na makakasama natin ang Diyos. Hindi niya tayo iiwan. Kaya nga, kasama. Miski ang title ng ating awitin kanina, anong title? Kasama. Pag ikaw ay nag-iisa, kahit ikaw ay nag-iisa, wala kang kasamang mamili, sama niyo ko. Joke lang. May kasama kayo, ang Panginoon. Amen? Okay, tingnan natin yung 1 John 4:17. Bakit lagi nating kasama ang Panginoon? This is how love is made complete among us, so that we will have confidence on the day of judgment. In this world, dito sa mundong ito, we are like Jesus. Beloved, kamukha mo si Jesus. Beloved, kamukha mo si Jesus. In this world. Teka, kamukha ko ba si Jesus? Parang kang duda. Saan mo ba kamukha si Jesus? Okay, pag-aaralan po natin yan. Pero tignan natin yung Tagalog. Una Juan 4:17. Ang pag-ibig ay nagiging ganap sa atin, kaya't panatag ang ating kalooban para sa araw ng paghuhukom. Sapagkat, sabay-sabay tayo'y tulad ni Kristo kahit nasa daigdig pang ito. Ano kaya ako magiging katulad ni Kristo Paminsan-minsan nga, nagkakasala pa ako Katulad ako ni Kristo walang kasalanan si Kristo Ayan, pag-aaralan po natin ngayon yan. Ang next diagram, tignan natin. Alam ko, marami sa inyo, alam at kabisado na itong diagram na ito. Huwag kayong mag-alala.
Marami nyo pang beses na makikita ito hanggang mamakat sa isip nyo, hanggang mapanaginipan ninyo. Okay? Marami po nyo pang beses makikita ang diagram na ito. Kasi dito, malalaman ninyo kung paano tayo naging katulad ni Kristo. Sa ating born-again spirit, kamukha na ni Kristo right now. No? Doon pala tayo kamukha ni Kristo. Saan? Sa ating born-again spirit. Ang tawag doon ay regeneration. Sa soul naman natin, being like Christ. Kasi sa soul natin, nandiyan yung isip. Okay? Ang tawag dyan, sanctification. At ang body natin will be like Christ, glorification. Pag-aralan pa natin. Next slide. Nakuha natin yan sa 1 Thessalonians 5:23 na ang tao ay spirit, soul, and body. So ang spirit, ang tawag dyan, sa experience na yan, regeneration. Di ba alam ko ang cell natin nagre-regenerate kaya nagiging libag. Yung libag yung patay na cell yung libag, tama? Tapos, nabubuhay uli yung cell. Ang tawag doon, regeneration. Yung regeneration, ang sabi dyan, it is an act of God where a spiritually dead person is made alive in Christ through the Holy Spirit. Yung spiritually dead, yung wala pa kay Kristo ang tawag doon, spiritually dead. Ngayon, nung kumilala siya sa Panginoong Hesukristo, at tinanggap niya ito bilang tagapagligtas ang Panginoong Jesus, nag-regenerate yung kanyang spirit. Kaya tinatawag nating born again. Nakuha? So saan natin kamukha si Hesukristo? Saan? Sa spirit. At sa spirit tumira ang Holy Spirit. Next, body. Ang body naman will be like Christ. Magiging kamukha ni Kristo sa susunod pang panahon. Hindi pa ngayon. Kaya itong body na ito ang huling papalitan ng Panginoon. Kailan? Sa rapture. Malapit na yon. Amen? Excited na ba kayo? Malapit na yung rapture. At ang tawag doon ay glorification. Kanina, regeneration. Sa body, glorification. Kaya nga, glorify body. Mababasa natin yan sa Philippians chapter 3 verse 21 at saka sa 1 Corinthians chapter 15:52. Ano ba yung glorification? It is when believers in Christ who have either died or who are raptured alive, yun na rapture, receive glorified, perfect bodies and souls, sinless and Christ-like. Darating ang panahon pag na-rapture tayo, papalitan yung katawan natin na hindi na nabubulok, na hindi na nagkakasakit. Excited ba yun? Ako, pag pinag-uusapan yan, talagang tumatakbo ang dugo ko. Kasi alam ko malapit na mangyari yun. At susunod naman ay ang soul. Sa soul naman, being like Christ. Pinagiging kamukha ni Kristo. 2 Corinthians 3:18. Ano ibig sabihin? Kasi sa soul part, nandiyan yung ating isip, mind, emotion, at will. Yung mind natin, ang tagal kasing nasa sinful nature. Kaya ang daming garbage. Kumbaga sa computer, kailangan may cleaning. Diba? Sa computer, kini-clean yan. Inaalis yung mga ano ba yung tawag doon? Virus. Lililinis. Ganon din sa ating soul. Nililinis yung ating isip. Kasi yung isip minsan, okay, regenerate na yung ating spirit, pero yung minsan, pumipitik pa yung makasalanan. Pero hindi na ikaw yun. Kaya kailangan mo ng renewing of mind. Paano ka magre-renew ng mind? Sa pamamagitan ng pagbabasa o pakikinig ng salita ng Diyos. Hindi ka magre-renew ng mind sa gadget. Ano ba yan? Teka, magre-research ako. Hindi.
Hindi ka magre-renew ng mind. Mare, pare, halika nga rito. Ay, oo, maganda nga palang gawin yan. Hindi. Mag-renew ka ng mind sa pamamagitan ng Bible, pagbabasa o pakikinig. Kasi nga, faith comes by hearing and hearing the word of God, of Christ, sa ibang salin. Amen ba? So, ang tawag dyan, sanctification. It is the process begun by God. No? Inumpisahan ni God, di ba, nag-regenerate tayo. Completed by God, progressively carried on by the believer, is transformed into very image of Christ. Amen? So, sanctification. Habang ikaw ay nagjo-journey, kasi nasa journey na tayo ngayon dahil ang iniintay na lang natin yung rapture or yung pagpunta natin sa Panginoon. Ang kamatayan hindi galing sa Panginoon kasi siya ang giver of life. Amen? So, ang journey natin rito, ang tawag dyan, sanctification. Habang binabasa mo ang salita ng Diyos, binabago mo rin ang iyong isip, binabago mo rin yung damdamin mo, binabago mo rin yung ugali mo, na naaayon sa kalooban ng Panginoon. At ito, babalikan natin yung tatlong diagram. Yan. Spirit, soul, body. Saan natin mababasa? 1 Thessalonians 5:23. Sa spirit natin, ang tawag doon, regeneration. Sa soul natin, ang tawag doon ay sanctification. Sa body natin, ang tawag doon ay glorification. Sa soul natin, yung journey natin dito, yung body natin, soon. Pagbabalik ng Panginoon. Now, let's discuss 4 practical applications that can help us live in the light of God's gift of eternal life. Beloved, walk number 1. Renew your mind through God's Word. Yan yung kaninang sinasabi ko. Sabi dyan sa Romans chapter 12 verse 2, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. O kaya nga sabi ko sa inyo, huwag kayo sa kumpare ninyo manghingi. O sa mare ninyo manghingi ng mga payo. Magdasal ka. Bigyan ka ng karunungan ng Panginoon. Bigyan ka ng wisdom. Sabi dyan, sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip, renewing of mind, upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod, at ganap na kalooban ng Diyos. Hindi nyo malalaman ang kalooban ng Diyos kung hindi kayo nagbabasa o nakikinig o nagdarasal. Kaya importante yon. Renewing of mind through God's Word. Beloved, walk number 2. Anchor in His love. Romans chapter 8, verse 38 to 39. Sapagkat lubos akong naniniwala na kahit kamatayan o buhay, mga anghel, mga pamunuan, mga bagay na kasalukuyan, mga bagay na darating, maging mga kapangyarihan, o kahit ano man ang dumating, ang ibig sabihin yan. No? Kataasan o kaliliman o kahit anumang bagay na nilikha ay hindi makapaghihiwalay sa atin. Saan? Sa pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Umangkla tayo sa pagmamahal ng Diyos. Dahil kapag nakaangkla tayo sa pagmamahal ng Diyos, hindi ka lulubog. Di ba yung angkla? Saan yung ginagamit? Sa barko, di ba? Sa ilalim. Pag nakaangkla ka, kahit may bagyo, gumaganyan lang yung barko. Pero hindi lulubog. Angkla ka lang. Kasi mahal na mahal ka ng Diyos. At kahit anong dumating, hindi ka pababayaan ng Panginoon. Amen ba? In moments of doubt or fear, let us remember that God's love is unbreakable and always present. No matter what challenges we face, we can rest in the confidence that His love surrounds us. No, natatandaan niyo Psalms 23? Hindi ka lang tinutugis ng pagpapala ng Panginoon, kundi sinusurround ka pa ng kanyang pagmamahal.
Kaya kahit anong dumating, sa totoo lang, sabi nga ng Panginoon, talagang meron tayong trouble dito sa mundo. Hindi galing. Alam niyo, nalulungkot ako sa iba, akala nila, may nakita ako sa social media, sabing ganon. Sabi nung tatay sa anak, bakit ka binigyan ng cancer ng Diyos? Nagpagaling nga si Jesus dito tapos si Jesus ang may bigay ng cancer? Hindi. Ang Diyos ay nagpapagaling. Hindi nagbibigay ng sakit ang Diyos. Tandaan niyo yan. Saan galing yung mga problema na yan? Pwedeng galing sa maling desisyon mo. Pwedeng galing sa ibang tao. O pwedeng galing sa natural disaster, katulad ng mga lindol, katulad ng mga baha. Okay. Pero, kung magkakasikit ka, hindi gusto ng Diyos na magkasakit ka. Kasi siya nga yung nagpapagaling, tapos ano yun? Parang hindi ko talaga makonek. Diyos, ang nagbigay sa akin ng cancer para lumapit ako sa Kanya. Hindi Kahit saan mo basahin ang Biblia, lahat ng nilakaran ni Jesus, pinagaling niya. Wala siyang binigyan ng sakit. Amen? Kaya wag niyong sasabihin, binigay sa akin ng Diyos tong problema na to. Siya nga lang yung helper natin, siya yung mahihinga natin ng tulong, tapos bibigyan ka ng sakit o bibigyan ka ng problema. Parang hindi ko yata makunik. Nakukuha? So ang problema hindi galing sa Diyos. Galing yan sa tatlong sinabi ko kanina. Okay. Amen? Amen. Beloved, walk number 3. Rest in His assurance. Jude chapter 21. Stay always within the boundaries where God's love can reach and bless you. Wait patiently for the eternal life that our Lord Jesus Christ in His mercy is going to give you. Assured ka na, kapatid. Basta na kay Kristo ka na, assured ka na ng kaligtasan. Assured na ang tungo mo ay heaven. Ang sabi diyan, wait patiently. May eternal life ka na, wait patiently. Amen. Kaya sinasabi ko sa inyo, huwag kayong malungkot kapag may mga challenges. Wow. Di ba? Wow. Masaya kayo dahil si Kristo nasa inyo, kasama nyo. Stay always within the boundaries. Huwag mong kakalimutan na mahal ka ng Diyos. Kasi pag nakalimutan mo na mahal ka ng Diyos, dyan napapasok ang kalaban. Sabi, hindi ka mahal ng Diyos, no. Hindi ka mahal ng ng kaibigan mo. Hindi ka mahal ng nanay mo, hindi ka mahal ng tatay mo. O, di ba? Tapos ikaw naman, hindi nila ako mahal. Hanggang sa, ayan, uso na. Uso na ang mga may depression. Uso na yung mga may anxiety. Uso na yan. Bakit? Kasi nalilimutan nila na mahal pala sila ng Diyos. Kapag iyan alam mo at nilalagay mo yan sa isip mo, hindi papasok ang bulong ng kalaban. Amen? Amen. Naniniwala ba kayo dun? Yes. Habang tayo nag-iintay, hayaan nyo na yakapin kayo ng pagmamahal ng Panginoon. Maging conscious tayo sa Kanyang love. Huwag kayong, hayaan mo sila. Alam nyo, akala nyo ang inyong lingkod ay walang nararamdaman na emotionally. Meron. Pero bakit parang masaya ako? Masaya talaga ako. Wala akong paki. Kasi alam ko, mahal ako ng Diyos. Alam ko, kung meron mang gumawa sa atin na masama, sabi ko nga nung last, di ba? Hayaan nyo ang Panginoon ang gumante doon sa gumawa sa inyo ng masama. I-bless nyo na lang sila. No? Magbago ang isip nila. Amen ba? Hebrew chapter 13, verse 5b. Kaya ang sabi ng Diyos, I will never leave you nor forsake you. Kasama. No, hindi tayo iiwan ng Diyos. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Kasama. Kasama mo ang Diyos. Kasama ko ang Diyos. Yun ba yun? Hindi yata yun. Pero tandaan nyo, kasama. Kasama! Sino ang kasama natin? Ang Diyos. Kapag kasama mo ang Diyos, walang pwedeng gumapi sa'yo. Lagi kang successful. Hindi eh.
Oo. Baguhin mo lang yung isip mo. Huwag kang makulit. Hindi talaga. Oo nga eh. Di ba? Oo nga. Kasi kasama mo ang Diyos. Beloved, walk number 4. Share His hope. Sabi dyan, sa unang Pedro 3:15, igalang ninyo si Kristo mula sa inyong puso bilang Panginoon. Lagi kayong maging handang sumagot sa sino mang humihingi ng paliwanag sa inyo tungkol sa pag-asang nasa inyo. Diba, minsan, pagka meron kayong restaurant na nakainan, hoy, kumain ka dun. Ang sarap kaya dun, mura pa. Tsaka malinis. O ito naman, hoy, lagay mo yan sa mukha mo. Ay, tignan mo naman ang mukha ko. Ang kinis. Di ba nagre-recommend tayo ng products? Nagre-recommend tayo ng pagkain? Nagre-recommend tayo ng mga magagandang bagay? I-recommend mo naman yung eternal life sa iba. Para sila man, ma-receive nila si Jesus Christ at magkaroon din sila ng buhay na walang hanggan. Huwag tayong maging pipi. Amen? Share natin. Salamat sa mga kabataan na patuloy na nag-i-invite ng kanilang mga kaklase. Sa mga kananayan at katatayan at lahat ng mga nag-i-invite. Yes, kung hindi nyo kayang, nahiya ako eh. Titalin nyo sa church. Di na-share mo na yung hope. Na-share mo na love pala sila ni Jesus Christ. Amen? Amen. So purihin ang Panginoon. Let's wrap up. What is the gift of God that lasts forever? Sabay-sabay po tayo. Ano yung answer? Zoe, eternal life. Ito yung maglalast forever. Ibig sabihin, magpantay man ang ating paa, or mag-rapture man, buhay ka. Kasi may eternal life ka. Immortal ka na. Hindi mo pa man nakikita sa katawan mo, pero immortal ka na. Amen? May eternal life ka na. Why did Jesus come? Number 1, sabay-sabay po tayo. To give us eternal life. Number 2, to give us abundant life. Number 3, to give us the same nature as God. How to live in light of God's gift of eternal life. Our beloved thought, living the light of God's gift of eternal life. Number 1, sabay-sabay. Renew your mind through God's word. Number 2, anchor in His love. Number 3, rest in His assurance. Number 4, share His hope. And our beloved thought for today, sabay-sabay po tayo, kasama ko ang Diyos. Ako ay may buhay na walang hanggan. Palakpakan natin ang Lord. Whew. Tayo po yumuko, pumikit. Nagpapasalamat po kami, Panginoon. Salamat sa buhay na inalay mo. Meron kaming buhay na walang hanggan. Dahil sa buhay na yan, lalakad po kami ng may masayang puso. Hayaan nyo rin po, Panginoon, na ang buhay namin ay maging kagamit-gamit upang malaman pa ng iba ang pagmamahal mo. Salamat, Panginoon. At kung sino man ang bago ngayon dito sa bulagang ito, pati sa podcast natin, kung gusto nyo rin na magkaroon ng buhay na walang hanggan, sumabay po kayo sa panalangin ito, ibukan nyo ang bibig nyo, at i-declare nyo ang panalangin ito. At sa mga nakatanggap na sa Panginoong Yesus, sabayan nyo rin po ang mga hindi pa nakakakilala para hindi sila mahiya. Lakasan po natin ang panalangin ito. O Diyos, salamat po. Salamat po. Inalay niyo po ang buhay ninyo Inalay niyo po ang buhay sa makasalanang tulad ko. sa makasalanang tulad. Humihingi po ako ng tawad Humihingi po ako ng tawad at salamat at salamat sa krus ng Kalbaryo. sa krus ng Kalbaryo. Lahat ng kasalanan ko Lahat ng kasalanan ay pinatawad na ninyo. ako'y pinatawad din. Salamat sa regalong eternal life. Salamat sa regalong eternal life. Salamat din po. Salamat din. Isinulat niyo na Isinulat niyo na ang pangalan ko ang pangalan ko sa aklat ng buhay. sa aklat ng buhay. Magmula ngayon, Panginoon, Magmula ngayon, banal na Espiritu, banal na Espiritu, kayo po kayo po ang maghari ang maghari sa buhay ko. sa buhay. Tulungan niyo po ako Tulungan niyo po ako na lumakad na
na lumakad ayon sa kalooban ninyo. ayon sa kalooban. Tumayo na po tayo at ako po yung mananalangin na para po sa ating pagwawakas. Panginoon, sa buong linggong ito, nagpapasalamat po kami. Biniyayaan niyo na po kami ng malusog na pangangatawan in Jesus' name. At wala pong madidisgrasya sa aking mga kapatirang ito in Jesus' name. At lahat ng blessing, i-open niyo po ang langit para po ibuhos ang pagpapala sa mga beloved, Panginoon. Salamat, nandyan na rin po yan sa born again spirit namin. Kailangan lang mag-renew kami ng isip. Thank you, Lord. Sabi nga, nilagay niyo na po ang heaven sa amin. Kaya Panginoon, hayaan niyo na lang po mag-manifest ito sa amin. Makita sa buhay namin, makita sa pananalita namin, makita ng mga kasama namin na meron kaming Kristo na nasa puso. Hawakan niyo po ang masakit sa inyo. Kung marami, sa ulo na lang. Sa pangalan ni Jesus, mula ulo hanggang paa, kung ano man ang merong sakit sa katawan mo, in Jesus' name, inuutosan ko ang katawan nyo na maging malusog, malakas, masigla. At anumang mga bacteria o viruses o bukol o cancer ang nandyan sa katawan nyo, in Jesus' name, nire-reject namin ito sa pangalan ni Jesus. Sa blood ni Jesus, binalot kami pinagaling na. By His stripes, we are healed in Jesus' name. Thank you, Lord, for no weapon formed against us shall prosper, and every tongue which rises in judgment, we shall condemn. Thank you, Lord. Sa inyo po lahat ng papuri at pagsamba sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, ang lahat ay magsabi na, Amen. Amen. Thank you for listening. This is PGC Beloved Podcast, where God's grace revealed.